At eto na nga mga kababayan, Master Judea nagbabalik na naman. Alyansa, nilalangaw na. Pilipinas, Duterte pa rin. Okay. So itong mga nagdaang araw, mga kababayan, itong mga nagdaang araw, marami pong na-cancel na rally itong alyansa. Bakit? Wala na ba tayong mahakot? Okay. So, ramdam na nila yung galit ng taong bayan, mga kababayan, di ba? Doon sa pinakita natin, doon sa KCC Mall, diyan sa Cotabato, nagkaroon ng grand opening yung KCC Mall and supposedly, itong si Marcos Jr. ang pangunahing bisita. Siya yung magkakat ng ribbon. Pero, nagpadala daw di umano ng advance party at nakita nila yung mga tao ang sinisigaw Duterte. Kaya hindi na daw natuloy o hindi na tumuloy si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At hindi pa yan, mga kababayan, doon sa Cebu, ha? Noong April, ha? April ba? April 25, ay March 25, mga kababayan. March 25, magkakaroon din sana ng rally, pero na-cancel din. Okay? At saan-saan pa na mga lugar ang mga pupuntahan dapat ng alkansya na kinancel nila. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan. Pero, pagkatapos ito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW at mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Ha? Oo. Alright? So, ito na nga mga kababayan. Supposedly, meron daw pong schedule itong alyansa ni Marcos Jr. diyan sa Mindanao. Okay? So, April 1, ito po yung Sunstar Davao. Okay? Basahin po natin. PBBM to visit Mindanao again to campaign for Alianza senatorial candidates. Updated, President Bongbong Marcos was scheduled to fly to Bansang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao on Tuesday, April 1, 2025 for the opening of the mall in Cotabato City but did not attend the event. Ikaw ba naman, pupunta ka doon tapos Duterte isisigaw eh. Di ba? Hindi ka na lang pupunta, mapapahiya ka lang. At ito, sunod na stanza. The President will then join the senatorial slate for campaign rally of Alcancia para sa bagong Pilipinas on April 5 in General Santos City. Natuloy ho ba? Anong petsa na ngayon? 7 na. Parang hindi naman natuloy. Di ba? So, canceled, mga kababayan, April 5. Followed by a sortie in Cadapawan City on April 6. Ha? Hindi rin natuloy kahapon. Tapos ito pa. Marcos will also attend the groundbreaking ceremony of infrastructure project in Coronadal City, South Cotabato, the stronghold of his close ally, Governor Reynaldo Tamayo. Pero hindi rin siya nagpunta doon. Ang nagpunta lang din doon ay si Tamayo. Yung presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Meanwhile, supporter of former President Rodrigo Duterte are also preparing for the peace rally calling for his return with a message, bring home PRRD. Nagtawa na naman siya dito. Pinagtawa na naman sila.
tingnan nga natin. Ay, dito mga kababayan. Oh. Hindi na po natago nila dito, ha? Yung tawa. Basahin nga natin yung mga comment. Ha? Balita ko, no? Balita ko, marami daw naghihintay dyan sa Mindanao. Naghanda na raw sila ng kamatis tsaka ng itlog. Ano ba gagawin nyo sa kamatis at itlog? Ha? Kayo naman ang mga siguro magigisi sila. Masarap yun, ha? Ginisang itlog na maraming kamatis. Pero nagtataka ako, bakit sila magigisa? Pupunta si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Mindanao. May dala-dali silang kamatis tsaka itlog. Siguro ipapatikim kay Pangulong Marcos Jr. ang pinakamasarap na ginisang itlog at kamatis diyan sa Mindanao. Okay? So, pero tingnan natin. Curious lang ako sa mga comment. Oh. Ay, sabi ni Felipe Juan Zamosa Espinosa, tingnan nga natin kung troll ito. Hindi naman troll. May picture naman siya. Tapos marami siyang friends. Oh. 'Di ba? Sabi niya, pagsuot ng helmet call, basin, maihian ka dito. Ayaw kumpiyansa. Oh. Bisaya kasi. Okay? Sabi naman ni Nicole, Kate, Brondayal, dili ka welcome sa Mindanao. Uli na sa imong lungon. Pamuhak kang tawana ka. Oh, ano yun? Bisaya. Ayo. Sabi ni Gina Hondos Estose. Ito. Way ulaw baga nawo mo adto ka Mindanao nga iya gisiro ang budget animal. Oh, di ba? Oh. Sino ba? More comments. Ang daming comment dito, puro negative ah. Oh, sana ba? Sabi ni Chen Chu, do not waste your time. Oh, sabi ni Resty Barbarona, Derecho Enidoro. Ay. Sabi ni Mong Frenzy, technically, Vice President pa man gihapon si Inday, di ba? Oo naman, totoo. Zero vote kay zero budget ang Mindanao. Paktay ka diha, Annabel Nes. Sabi ni Maki, Anyeo, Onya, Ampal, Mindanao, you know what to do. Okay, tama na. Wala naman tayong mababasa na maayos na comment dyan eh. Pero dito natin makikita, mga kababayan, na galit po talaga ang Mindanao kay Bongbong Marcos Jr. Nakita nyo na sa mga comment pa lang eh. Di ba? Kinancel din pala yung Cebu. Yung sinasabi ko kanina. Ito. Alyansa Campaign Rally canceled Cebu or Cebu backed out kasi di raw makakuha ng tao. Bulacan, Pampanga, Jensan, Coronadal supposedly after Cebu also not happening. People are mad. Sabi ni Pongs. 509 followers. So hindi yan trolls ha. Pongs Nobelin. Na feel na gyud nila ang damdamin ng tao, hindi lahat na pobre ganid sa pera. Correct. Oo. Sabi ni Arisa Abdul, sabi niya dito. Yan The truth is ayaw nang magpabudol ng mga tao. Kumbaga, sawa na sila sa pangakong napako. Baka hindi nasawa sa lalabas pag nagrally. Pati ninuno ng buhaya ang lalabas. Sabi ni Dudes, Quaderno, babagsak na ang bangag. Sabi ni Rosal Jane Ruda Bayor, ayaw na lang Jude patuga-tuga. So ayaw na lang ng paano-ano, pa-promise-promise ba? Sabi naman ni Roneto Entrampas de la Peña, madalawan gyud sila kung marally sila sa Cebu. Ay, giatay dong. At ito pa, mga kababayan, ang problema. Bagsak po sa survey. Sabi dito pa, wait lang, Mindanao, sabi. Sabi ni Romy Pueblo, get ready Mindanao for a grand welcome. Grand welcome daw, Ano kaya gagawin nila sa kamatis? Tsaka sa itlog?
Gigi sa atas. Kayo nga, i-comment nyo nga dyan kung anong gagawin sa itlog. Kunyari, hindi natin alam, ha? Oo. I-comment nyo nga dyan sa comment section kung anong gagawin ng atong mga taga-Mindanao sa itlog tsaka sa kamatis. Kunyari, hindi natin alam. Sige. Oh, ito. Anak ng tokwa talaga, oo. Wait lang, may papakita ko sa inyo, ha? Wait lang. Oo. Ito. Walang hiya, bumagsak na si ano, ha? Bagsak na talaga si PBBM. Oo. Ito. Sabi dito, sa Bohol. Bohol naman ito, eh. Oh. Duterte talaga ang Bohol. Sabi dito, mga kababayan, Boholanos give PBBM negative 43 rating in latest survey. Negative 43. Samantalang si BP Sara plus 67% rating sa Bohol. Sabi naman ito ni sino ba to? 43 degrees, negative 43 degrees Celsius. Sobrang lamig niyan. Oy, hindi yan temperature, ha? Hindi yan temperature. Rating yan. So, sabi ni Cray, San Tome, hindi ito troll, ha? Sabi niya, if they feel that they are not winning or will not win, it's time for another game. Anong game? Dayaan? Hindi naman papayag ang taong bayan na mandaya sila. Oo. Nakikita nyo ang suporta sa PDP laban ngayon? Ha? Nakikita nyo ba? Overwhelming. Sinipon tuloy ako. Sabi ni Josie Kabaktulan Kilapyo, Bohol pa lang yan, ha? Try the Sub-Saharan Mindanao. Yun na nga. Hindi na tinuloy yung mga rally sa Mindanao. Kasi nga, may mga dala daw kayong kamatis tsaka itlog. Yan sa Mindanao. At ano ang sigaw ng taong bayan? Umpisa muna natin sa mga OFW. Okay, ito. Duterte na talaga eh. Pilipinas, Duterte pa rin. Buot ng matinding pangamba at pagkadismaya ang ilang OFW sa Belgium kaugnay ng mga umiinit na isyu sa bansa, lalo na ang hindi makataong pagtrato kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Para sa kanila, hindi na ito simpleng usapin ng politika, kundi seryosong tanong ng karapatan at hustisya para sa bawat Pilipino. Si Carl Abellana magpapalita. Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ramdam na ramdam ng mga overseas Filipino worker ang kanilang tunay na halaga, hindi lang sa salita kundi sa konkretong aksyon ng pamahalaan. Mula sa pagpapatatag ng seguridad para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas hanggang sa mga programang pang-edukasyon tulad ng libreng tuition, malinaw ang mensahe ng administrasyon. Ang bawat Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat ay mahalaga. Isa sa mga hayagang nagpahayag ng kanyang damdamin ay si Charity Joy Amper, isang OFW sa Belgium. Para sa kanya, hindi matatawaran ang kaginhawaang dulot ng mga programang ipinagkaloob noon sa kanilang mga kaanak sa bansa. At higit sa lahat, dama nila ang proteksyon at katiwasayan ng kanilang pamilya habang si Duterte ang nasa Malacanang. During his being president, sobrang naramdaman namin as OFW na kami ay mahalaga. Binibigyan niya ng magagandang project ang mga kamag-anak namin sa Pilipinas, like free tuition fee sa mga kamag-anak. Malaking bagay yun sa amin. Feeling namin safe ang mga kamag-anak namin sa Pilipinas. So malaking bagay po yun sa amin bilang OFW kasi lagi namin iniisip yung kapakanan, security ng mga kamag-anak namin. Pero nung nandoon si Tatay Digong, we feel secured talaga na okay sila. Ngunit sa gitna ng mga kaganapan ngayon, hindi maiwasang mangamba ng ilang OFW. Paano kung ang sinapit ng dating Pangulo ay mangyari rin daw sa kanila? Sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuan, di maiwasan ang tanong kung ligtas pa ba talaga ang bawat Pilipino, lalo't pagdating sa usapin ng karapatan at hustisya. Imagine yung mga tao na nandyan sa Pilipinas, basta na lang kukunin ng ibang government para sila mag-judge. How about us? Paano kung kami nang i-judge dito? Papabayaan na lang ba kami ng government? Sino bang asahan namin? Just in case na may problema kami dito. Kaya doon kami galit kasi parang we don't feel parang secured na.
Kaya naman maging ang mga Filipino community sa Belgium ay nagpahayag ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at pagkadismaya sa administrasyong Marcos Jr. So actually, it's not about a political side anymore. It's about being a Filipino. Kasi hindi naman pwedeng kukunin na lang nila basta ang isang Pilipino na dalahin dito sa Europe at sila ang mag-decide. It's not all about political side. It's about being a Filipino. Ang tanging pag-asa na lamang na maipapakita ng mga Pilipino ngayon sa darating na eleksyon, vote straight PDP laban. Unfortunately, as I hear all my friends and yung mga karamihan mga Pilipino dito galit sa nangyayari kasi hindi dapat di ba? So about naman sa ngayon, ang tanging na nga lang nating magawa is to support PDP laban. Vote straight po talaga kasi yun na lang ang pwede nating maitulong so far. Bali, babawi na lang tayo sa eleksyon. Yun na lang sinasabi namin. Habang nagpapatuloy ang mga diskusyon at reaksyon mula sa iba't ibang panig ng mundo, nananatiling buhay ang tinig ng mga Pilipino sa labas ng bansa na patuloy na sumusubaybay, nakikilahok at nagpapahayag ng kanilang saloobin para sa kinabukasan ng bayan. Mula sa Belgium, ito ang kanilang panawagan, ang marinig, maunawaan at mapahalagahan ng pamahalang dapat ay bumoprotekta sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Carla Abellana, SM9 News. Yun, no? So, yun mga kababayan, ha? Pati yung OFW, pati yung mga OFW, go straight PDP laban. And of course, siyempre, ha? Yung mga pamilya nila, siyempre, oo, alangan naman, ha? Alangan naman na hindi sila sundin ng kanilang mga pamilya. Lalo-lalo na yung mga provider dyan. Ha? Yung mga provider ng mga OFW, syempre susundin nila yung kanilang pamilya. 'Di ba? Na nagtatrabaho sa ibang bansa. Eto mga kababayan, halos 90% of all OFW all over the world will support the PDP laban and Duterte candidates. Straight yan. Okay? Eto sa Belgium yung nakausap natin. Ha? Belgium yung pangungusap na yon, pero ito pa mga kababayan, yung sa Amerika. Pakinggan natin yung sa Amerika. Oh. Ito. And we pray for you every day that we can get you home and hopefully everything will go back as Duterte era, that everything was fine, quiet in the Philippines. I'm here in New York, still supporting Duterte. In 2016, during his campaign for presidency, I was also there all the way in SRP in Cebu City to, support him. So we're all here. Yeah, we're from Barnegat, New Jersey. But we're here now. We join millions of overseas Filipino workers worldwide and Filipinos across the globe, from the Middle East to Australia, Asia to Europe, and now in America. We raise our voices in unity, declaring this power. Send him home! I think the question here is not about who's who. It's not about defending Duterte, but it's about the legalization. Kasi it's a mockery to our constitution that we surrender our own people. It's also a mockery for the Supreme Court because they allow this thing happens in our own country. So it's not about Duterte or other leaning group. It's about our constitution, and we need to protect our constitution. We are angry about that China is encroaching our country, but we allow our own citizen being kidnapped by another country. So again, we should protect our people, and we should protect our constitution, and we should protect our sovereignty. And we are so affected because he changed our life. He gave security to our family in Cagayan de Oro in the Philippines. So napaka-iba, napaka-unique na presidente na hanggang ngayon hindi nakakalimutan ng mga tao. That's Tatay Digong, hindi yung sarili niya yung iniisip niya, kundi ang kapakanan ng bawat Pilipinong mahihirap. Kaya kailangan natin siyang ibalik sa Pilipinas kasi siya ang ilaw, totoong ilaw ng mga Pilipinong mahihirap. We need Tatay Digong be back in the Philippines. So I am one of the 37 people that was called by Congress
but I did not receive any invite. Plus also the fact na andito ako sa US, right? So I am here to support President Duterte, and it was appalling na he was not given due process. Tapos kinidnap siya sa Pilipinas. Article 59 of the ICC rules has it na kailangan i-present siya sa korte, right? And Torre did not even present him to a competent judicial court. And that alone is not due process. So, nag-travel pa ako, galing pa ako ng Pennsylvania, pumunta lang ako dito just to support President Duterte and to support everybody in here. I just spoke to my friend from France. A lot of Filipino nurses na dito, though di sila makasunod, but they just wanna make sure ang attention sa medical niya. So hopefully that he can come back home in one piece. They brought him there in one piece, come back in Philippines in one piece. So that's what I'm here for, because he reminds me of my father, and I am fighting for what is right for him. They should send him back to the Philippines, and if needs to be tried in our own court, in Philippine court, then so be it. But we are here to support the Filipinos and President Rodrigo Duterte. Send him home, please, ICC judges. We love him. We love him. And to the Filipino people, we are here, one with you from New York City. We love you all. So we are so supportive of what he did to the Philippines, because with his administration, nasulbad kadaghanan ang atong problema, labi na ang drug trafficking o drug problems sa Pilipinas. Karon subok kayo kami sa nahitabo nga gikidnap lang siya o gidala lang dito sa Netherlands without the full knowledge of everyone, and especially ang mga Pilipino. So subok kayo kami. So please, ICC, listen to us. Filipinos in New York are craving. Please let him go home. He's 80 years old. It's not right. Our wish for Tatay Digong, send him back home to the Philippines. We love you, Tatay Digong. We love you, VP Sara. It was not legal the way he was sent to Hague. It was not the right process to do it. Right. And thousands of the Filipinos here in New York City support that the reason why he was sent to ICC was not just. It's not the right due process. Tatong nidagan si Sara, I wrote a song for Sara. Katumudagan si Bongo og si kuan nga girumor nga si Bongo og si Digong, I wrote a song too. Karon nga mayor si Digong, I wrote a song for Digong too. And then karon nga nahumana ang akong song, wala na ang mayor sa Davao. Sakit kaayo. Sakit kaayo sa amo nga gikidnap si Duterte. We, the millions of the Filipino voters, we voted for him because we are against the CPP, NDF, we're against the NPA, the drug addicts, the criminals, the narco politicians, and traditional politicians. We love his tough and non-nonsense leadership style. He is loyal to every Filipinos. He served with dedication and protected us. We felt it in our daily lives. We ask ICC to free ex-President Duterte because you kidnap him. You cannot replace our Philippine National Court because we have a functioning Supreme Court. Send him back to the Philippines the soonest possible time. Yon, okay. The soonest possible time. Ang gagaling mag-English ng mga kababayan natin sa New Jersey, ha? Sa New York, ha? So yan, mga kababayan, hindi na po talaga maiiwasan. Hindi na po talaga maiiwasan yan na makita ng buong mundo kung gaano kamahal ng mga Pilipino si President Rodrigo Roa Duterte. Ito po yung napakalaking pagkakamali ni Bongbong Marcos Jr. sa tanang buhay niya. Yung ipagkanulo si Pangulong Duterte. Akala siguro nila mananahimik yung mga Pilipino katulad nung ginawa nila kay Pastor Apollo Siquiboloy, no? Si Pastor Apollo Siquiboloy, although ito si Pastor ay talagang kilalang personalidad, pero iba kasi si Pangulong Duterte.
Alam mo, yung gobyerno na hindi nag-iisip, ganun talaga ang mangyayari dyan. Ano? Si Pastor Apollo Kibuloy, although malaking personalidad siya, but he is different from President Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte has been a president of the Philippines, di ba? President of the Philippines na maraming nagawa sa Pilipinas. Kaya yung inaakala nila na yung tao mananahimik lang, katulad ng ginawa natin ng ibang tao, kasi kami hindi naman kami nanahimik nung panahon ng siege na ginawa doon sa Kingdom of Jesus Christ, isa kami sa nakapaglaban, nakipagsigawan, at naglabas ng mga totoong balita sa loob. Pero yung mga kababayan natin, sumusuporta sila sa social media. Not until dinukot nila si Pangulong Duterte doon na. Ang akala nila na mananahimik ang tao, lalong napukaw ang natutulog na diwa ng mga tunay na Pilipino na may pagmamahal at may malasakit sa Pilipinas. Kung mahal mo ang Pilipinas, mga kababayan, mamahalin mo every single Pilipino na nakatira dito sa bansang ito. Pero, sasabihin mo, mahal mo ang Pilipinas, pero ipinagkanulo mo ang isang Pilipino, presidente pa naman din, na maraming nagawa sa gobyerno, ang tawag doon, insecurities. Insecurities kasi hindi niya mapapantayan. Kung hindi mo mapantayan ang nagagawa ng iyong kaibigan o kung sino mang tao pa yan, siraan mo na lang yan para ikaw ay umangat kahit sa tingin man lang ng inyong mga nakakausap. Di ba? Ganun lang nangyayari Pag hindi mo kayang ungusan sa talino, halimbawa, sa talino, sa pamumuhay, kabuhayan, sa talento ang isang tao, siraan mo. Para kahit sa kwento, ikaw ang panalo. Pero sa totoong buhay, nagdurugo ang puso mo dahil kahit sarili mo ay niloloko mo. Ganyan ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. ngayon. Naglolokohan na lang sila. Okay? So now, mga kababayan, yan po ang problema natin. Hindi, ang problema po nila. Tayo alam natin na buong mundo ay susuporta sa PDP laban. Ang tanong, yung mga Pilipino ba susuporta sa alkansya? Malamang hindi na. Dahil sa ginawa nilang pambabalahura at pagkakanulo kay President Duterte. So dito pa lang mga kababayan, kung ngayon gagawin ang eleksyon, panalo na ang PDP laban dito. Kasi alangan naman iboto pa nila. Yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos Jr. galit na nga siya din. Ang mga Pilipino dyan. Kaya nga kung makikita nyo, nagtatalsikan na sila. Kanya-kanya na silang punta sa mga lugar para mga kampanya. Kanina ang dami-dami. Pinangalanan natin yung mga lugar kanina pero hindi natin nakita ang mukha ng alkansya. Sa tingin ko, bago matapos ang taon na ito, marami pang titiwalag dyan. Marami pang titiwalag dyan sa alkansya na yan dahil talaga namang sila ay palubog na yan. Oo. Dahil maraming salamat kay Bongbong Marcos Jr. Dahil kahit walang pera ang PDP laban, pinasikat mo naman. Sa pamamagitan ng iyong mga salita na walang katuturan na bumubuelta sa inyo para ikababagsak naman ng iyong mga kandidatura sa alkansya na yan. Diba? So go on, Mr. President. Say more words. Magsalita ka lang ng magsalita, mga kababayan. Pagsalitain natin ang pagsalitain ang ating presidente para lalong malugmok ang kanyang mga kandidato at umangat naman ang PDP laban. Alam nyo, pag nagpupunta kami sa mga rally-rally, nung Sabado, nandun kami sa Pampanga. Walang hiya, ang sigaw ng mga tao doon, Duterte rin. Duterte ang sigaw ng Magalang, Pampanga. Yung tumatakbong mayor kasi doon, maka Duterte rin Kaya nakita namin yung tuwa sa tuwing babanggatin namin ang salitang Duterte, natutuwa sila. Nagkakaroon sila ng pag-asa, mga kababayan. Pag-asa
na makakamit ulit natin ang mga nangyari noong Duterte administration. Pinangako nila yan yung administrasyon ngayon, pinangako nila yan sa mga tao. Isa yan sa mga nagpanalo sa kanila, yung pagpapatuloy, yung war on drugs, infrastructure. Kaya nga nag-away-away sila nila BP Sara. Kasi nung nakaupo na, yung pangako, kinalimutan na. Ang importante, nanalo na sila. Yung kapangyarihan, hawak na nila. Pero akala nila kapag hawak na nila ang kapangyarihan, ay mananalo na sila. They underestimated the power of the Filipino people all over the world and in the Philippines. At abangan po natin, mga kababayan, yung malakihan pa grand rally ng PDP Laban at mga rally na Bring Home PRRD. At hinihintay natin, yung mga galit na rin ngayon na mga hindi pa nagsasalita, hihintayin namin ang inyong pagpapasya. Kung ano ang inyong mga balakin bago pa man malugmok sa kahirapan, sa kriminalidad at droga ang bansang Pilipinas. Iglesia ni Cristo. Kailan uli tayo magwewelga? Ang dami nyo nun, di ba? Ang dami ng Iglesia ni Cristo dun sa Luneta, no? Mauulit pa ba ang ganon na eksena kung saan milyon-milyon ang dumalo sa inyong inorganisa na panawagan sa gobyernong ito na impeachment, huwag ikakasa. Pero mukhang doon sa kaninang video natin, impeachment kay BP Sara, mukhang isusunod na nila. Kaya mga kababayan, magkaisa po tayo. Ito tunay na pagkakaisa Huwag na po tayo magplastikan. Hindi po kami salita ng salita sa mga rally na yan nang wala lang na kami ay nagsisinungaling, na kami ay nambobola lang. Wala. Lahat ng sinasabi namin po pwede namin bigyan ng patotohanan. 'Di ba? Na ang kinakandidato namin ay talaga namang may binatbat. PDP Laban lang ang sakalam. 'Di ba? Dahil lahat 'yan, Duterte standard 'yan. Duterte standard. Tatak Duterte 'yan. 'Di ba? Kaya kami hindi kami nahihirapan na ikampanya, lalo-lalo na si Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi kami nahihirapan na ikampanya dahil ang dami niyang nagawa. Iisipin lang namin kung ano nagawa niya. Kung ano nagawa niya, sasambihin namin sa mga tao at pasisinungalingan namin yung mga ibinibintang sa kanya, tapos na ang laban. 'Di ba? Yung ayaw sa kanya, pako-convert mo na. Kaya nga kung ano-ano pinagagawa nila Pinagsisisira yung mga tarpaulin ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ginagawang katatawanan ang tarpaulin ni Pastor Apollo Sikibuloy. 'Di ba? Now, kung hindi threat si Pastor Apollo Sikibuloy sa kanila, gagawin ba nila yan? Hindi. Kasi lalo lang nilang pinapasikat si Pastor Apollo Sikibuloy. Pati ang PDP Laban. Yan. So, mga kababayan, paulit-ulit po natin na sasabihin na ito na po ang huling baraha po natin, ang mga kandidato ng PDP Laban. Dahil pag yung mga yan natalo at hindi nakapasok diyan sa Senado, asahan na po natin na kung makauwi man si Pangulong Duterte sa Pilipinas, ibabalik nila yan doon. At yung impeachment kay BP Sara Duterte, itutuloy nila yan, mga kababayan. So, it's now or never. Kung gusto nyo magkaroon uli ng presidente na Duterte, umpisa na po natin ngayon sa midterm election. Ipasok natin lahat ng mga taga-PDP dyan. Huwag na natin isipin, ito, hindi ito mananalo, huwag na natin itong iboto. Hindi talaga mananalo yan pag di nyo binoto. Ito, hindi naman sikat to, hindi naman ito mananalo. Hindi talaga mananalo yan pag di nyo binoto. Pero, kapag binoto nyo yan, sama-sama tayong mga Pilipino sa pagboto dyan, mananalo yan. Saka na natin isipin, kung meron mang magtatraidor sa kanila, saka na natin isipin yun. Ang isipin muna natin yung ngayon. Dahil kung may mag-traidor man sa kanila, dyan sa PDP Laban, dyan sa mga kasamahan nila, saka na natin banatan yan. 'Di ba? Dire-diretso naman ang politika Makaupo man siya ngayon, 3 taon lang yan. Ay 6 na taon lang yan. Wala nang susunod dyan.
kung siya ay magloloko. Pero sa tingin ko naman, wala sa karakas ng mga taga-PDP laban ang magkakanulo. No? Hindi katulad ng administrasyon ngayon na wala talagang paninindigan. Okay? Kaya, eto na ang pagkakataon natin gumanti sa sobrang sakit na ating naramdaman, lalo-lalo na yung mga nabudol dyan. Eto na ang pagkakataon ninyo. Para makaganti, vote straight PDP laban. Baka sasabihin na, dadayain lang yan. Lalo tayong matatalo kung magpapa-apekto tayo doon sa mga daya-daya na yan. Kaya dapat natin tambakan yung kalaban para kung mandaya man sila, lamang pa rin ang kandidato natin sa PDP laban. Okay? Alright? So, yun lang po ngayon mga kababayan. Abangan po natin ang mga susunod na balita, yung mga magte-trending na balita sa mga susunod na araw. But for now, yan muna. At again, this is Master Judea saying thank you, God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa